Tara at ating pag-usapan kung paano nga ba natin niremedyohan itong dating tattoo ni client. Bali, eto na yung ating finished product. Ang itsura talaga niyan dati ay ito. Kaya kung mapapansin nyo, yung pinaka-portrait may guhit yung sa gilid ng dalawang ilong niya, yung sa mga mata niya, halos na isolid yung mga line na hindi naman dapat. Kasi pagka masyadong solid yung pagkakalinya natin sa importanteng part ng portrait, medyo hindi natin siya mapagmumukhang realistic. So dito sa pyesa na to, halos lahat hahabulin natin, kaya nag-sketch na lang tayo, nag-drawing na lang tayo para maiayos natin yung mga kailangang ayusin. Pero nagsabi na ako kay client na yung pinaka-portrait hindi na 100% na mahahabol ko pa, kasi iba yung itsura talaga na lumabas dun sa unang pagkakagawa kaysa dun sa reference na pinakita niya sa akin. So sabi ko, kung hanggang saan lang yung kayang habulin, yun lang yung mahahabol ko. Kung ano yung kalabasan, ibig sabihin hanggang dun lang yung kaya kong ibigay. So bali dito sa pinaka-labi niya, ang gamit natin dyan 9 Magnum. Yung pinaka-detail niya, ginamitan natin ng 5RL para sa hulma ng bibig niya. Tapos yung pinang-shading natin, 9 Magnum. Tapos medium wash yung pinangkulay natin. Tapos may blending din niya ng light wash. So dito sa pinakamuka, ang gamit natin na size ng needle dyan, 15RM o 15 curve Magnum. Tapos light wash yung pinaka-pinangkulay natin. Yung mga dark part naman na mapapansin nyo doon, ginamitan natin ng medium wash yun, o may mix tayo ng medium wash at light wash para sa mga dark part na makikita nyo doon sa part ng muka. Yung sa mata niya, dinaya na natin ng 9 Magnum para kahit papano mapagmukha nating realistic yung mga mata niya, kasi medyo mahirap na talagang habulin dahil nalinyahan na nga yung ilong niya at yung mata niya. So yun yung mga hinabol natin dito sa pyesa na to. Kailangan nating i-dark na yung mga part na yun para mahabol natin yung pagkakasolid ng linya dun sa mata at saka sa gilid ng ilong. Diyan naman sa pinakailalim ng mga ipin ng layon, kailangan din natin na i-shade na medyo madilim, medium wash ginamit natin, kasi yung part na yan, kung iisipin mo kung sakaling sombrero yan na nakapatong sa ulo mo, so meron siyang shadow o anino na kailangan nating ilagay dun sa part ng ipin ng layon para kunwari nakapatong talaga siya. So dito naman sa gagawin natin, sinet natin ng 5 volts itong machine natin para makagawa tayo ng pointillism gamit yung 5RL. So ganyan lang yung pagkakahagod natin. Ginagawa ko to pag gumagawa ko ng mga portrait ng hayop. Doon sa mukha na may maiiksing balahibo lang, pointillism po yung ginagawa ko para mas may ipakita natin yung detalye ng mga maiiksing balahibo doon sa part ng ilong, pisngi. Kasi maiiksi lang yung balahibo dyan, kagaya ng mga wolf, ng mga bear, mga aso. Yan yung mga ginagamitan ko ng mga pointillism na technique sa mga part ng bandang ilong. Basta kung saan yung may maiksing balahibo ng hayop, ginagamit ko yung pointillism na technique para medyo hawig talaga dun sa kinokopya natin. Dito naman sa mata ng layon, kung gusto niya mapagmukhang realistic, yung pinakailalim ng talukap ng mata ng layon, i-shade nyo siya ng wash o kaya ng dark to light. Halimbawa solid black, medium wash, tapos light wash, para mapagmukha natin siyang realistic o buhay na buhay bago natin i-highlight. So eto naman yung background na ginawa natin. Medyo parang bitin kasi siya tignan, kaya nag-add ako ng background sa ibabaw at saka sa gilid ng pinaka-ulo ng layon para masakop yung buong shoulder niya. So para mas maganda siyang tignan, hinulma ko na sa pinaka-shoulder niya yung background para buo siyang tignan. So marami tayong binago dito, mas dinitalye natin yung unang pagkakagawa. Kagaya nun sa mga balahibo ng leon na mahaba, mas dinitalye natin para hindi puwang-puwang tignan. Tapos yung ibang part, nilagyan natin ng mga ibang detalye din, mas pinalinaw natin. Tiningkaran natin yung kulay, kasi isa sa mga reklamo sa atin ni client, yung pagkakakulay nung unang gumawa nitong tattoo niya is medyo malabo o faded. So ang ginawa natin, tiningkaran na lang natin, tapos inayos natin halos lahat ng mga detail. Tapos nag-add tayo ng konting background para maging buo. At yun, nabuhay na natin. So masaya tayo kasi nakasolve na naman tayo ng isang problema ni client. Yung dating problema niya sa tattoo, ngayon okay na. Kaya niya nang iharap sa maraming tao. Kumbaga, nadagdagan yung self-confidence niya. Maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarte na nag-iiwan sa inyo na isang mapagpalang araw. Peace out.